O ito naman mga kababayan, pag-usapan naman natin ito ngayon. Siyempre yung kaibigan pa rin nitong si Duterte na alam natin ngayon ay itong si Duterte medyo nanganganib din ang kanyang hindi ko alam kung ang kanyang kalayaan ba kasi mayroong inilabas ang PNP chief na si Marbil. Mukhang kakasuhan na nila itong si Duterte, mga kababayan. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Pag-usapan muna natin itong 10 milyon na patong sa ulo, mga kababayan, ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko, mukhang pinakinggan itong ating mungkahi. Nasabi ko, isa lang ang paraan kung paano mahuhuli yan si Kibuloy. Baka mamaya kasi, ang hinala ko, paano mauhuli yan? Baka mamaya yung mga tao dyan sa paligid ng kingdom, pag lumabas yan, baka mamaya binabayaran lang niya yung mga tao para hindi siya isuplong. Sabi ko yan, di ba? Ngayon, ang paraan para mapalabas at makuha ang ulo nitong si Kibuloy, simple lang, mga kababayan. Dalawang pamamaraan, magbigay ng reward at syempre, antayin natin yung US na gawin siyang parang daga. Kagaya kaya parang kay Osama Bin Laden. 'Di ba? Talagang hinalungkat, hinanap doon sa kanyang lungga, sa kanyang bunker. Etong si Kibuloy mga kababayan, sa paglabas po ng reward na 10 milyong piso o 10 million pesos putya, kahit siguro si kamatayan, kahit mga adik, 'di ba? Kahit mga halang ang kaluluwa. Sigurado ako mga kababayan, kahit mga NPA pa, baka hanapin. Hagilapin nila ito, pagtulong-tulungan, mahanap lang kung nasaan itong si Pastor Kibuloy. Ano ba yung sinabi tungkol dito mga kababayan? Bakit nga ba itong si Abalos ay biglang-bigla naglabas ng ganitong pabuya? Alam naman natin si Abalos, hindi nga ako naniniwala dyan. Sabi ko, tutayan ni Duterte. At syempre si Duterte, kaibigan niya si Kibuloy. Bakit ngayon naglabas ng 10 milyong pabuya? Ito ay hingil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinaghahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Okay. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation. Child abuse and exploitation at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinaghahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. Maliwanag ang sinasabi dito, mayroong mga private individual na naglabas o handang maglabas ng pera na worth 10 million pesos para mahuli itong si Kibuloy. Pero ano naman ang sinasabi ng kampo nila Kibuloy, nila Duterte, ng mga banateros, nila Harry Roque at ng mga DD-shit vloggers? Mga kababayan, ito daw ay hindi karapat-dapat sapagkat pera daw ito ng taong bayan. What? Pera ng taong bayan? Bakit hindi ba kayo hindi ba kayo talaga makamove on? Na yung pinagtatanggol ninyo ay isang kriminal, isang pugante,
Pugante mga kababayan, kahit yan ay hindi takas galing sa bilangguan, pugante pa rin yan. Kasi pinagtataguan niya ang batas. 'Di ba? Maliwanag yan at hindi lang po siya, pati yung mga kasama niya na gumagawa ng katarantaduhan. Ano yung mga kaso nila doon? Ang dami nung kaso nila kahit sa US. Biruin nyo, may mga kaso ito ng conspiracy to engage in sex trafficking. 'Di ba? Sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling, grabe. Antitindi. Yan sa US pa lang yan. Iba pa yung dito. Di ba dati kinatatakutan ko, sabi ko sana naman wag magsabay itong dalawa. Baka mamaya hindi matupad yung extradition. Di ba? Inaalala ko yan dati mga kababayan. Pero tinitingnan ko pa rin kung ano talaga yung magagawa ng ating gobyerno. Kasi parang sabi ko dati may pagtatakip Pero dahil nga itong may pabuya na, mga kababayan, hindi kaya, tanong ko lang sa inyo, naniniwala ba kayo na ito ay gimmick lamang nila Abalos para sabihin na nagtatrabaho sila? Para sabihin na hinahanap talaga nila si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan? Ako, malalaman nyo mamaya kung anong sagot ko dito Pero tingnan natin kung ano talaga. Baka mamaya, ito pakitang gilas lang. Baka mamaya ito ay pa-joke-joke lang, di ba? Hindi natin alam, mga kababayan. Kasi, maraming mga bagay talaga na naiintriga ako di ba? Unang-una si Abalos. Ito, masyadong takot ito. Kay Baste Duterte nga lang, hindi ito makapagsalita. 'Di ba? Hindi niya magawa ng paraan. Ano ba, isususpindi niya ba itong si Baste Duterte? Wala po siyang sinasabi. Wala tayong naririnig galing kay Abalos. Si Kibuloy pa kaya? 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Inuulit ko, Jacqueline Roy at Sylvia Canada, Ingrid Canada, of Pastor Kibuloy, and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Hindi lang pala si Kibuloy ang merong rito, no? Mga kababayan, so marami-rami pala ang kikitain dito. Saktong-sakto talaga, sabi ko nga kahit na mga tarantado, kahit na mga kriminal, kahit na mga utosan ni Digong, utosan ni Kibuloy o kung sino pang Poncio Pilato, mga kababayan, pwede silang kumita ng pagkalaki-laki dito. Biruin nyo ilang tao ito. Si Crescente Canada, 1 million. Si Pauline Canada, 1 million. Si Ingrid Canada, 1 million. Tapos, mga kababayan, si Sylvia Semianes, 1 million. Si Jacqueline Roy, 1 million. Tapos, 10 million kay Pastor Apollo Kibuloy sa 15. 15 million, mga kababayan. Aba, saan ka pupulot ng 15 million na yan? Diba? Sabi ko nga kay Mrs. kanina, tara punta na tayo ng Davao, hanapin natin si Kibuloy. Kahit isa lang mahanap mo dito, mga kababayan, sigurado, tiba-tiba. Diba? Sabi ni Ma'am Gemma Ramirez, bahala sila kung gimmick. Kung gimmick lang, bahala sila, abangan ko na lang. Kung alam ko lang kung nasan si Kibulok, ako na magtuturo. Sayang ang 10 milyon. Sabi naman ni Angie Asuncion, yung mga members ng KOJC magsabi na wag itago, walang respeto sa batas. Nako, eto nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Si Kibuloy, dahil nga wanted, noong una walang pakialam ang tao dyan. Diba? Pero dahil merong 10 milyon na nakapatong sa ulo, mga kababayan, maniwala kayo sa akin o hindi,
Baka mamaya ang magkano lupa dito kay Kibuloy, mga kababayan, ay ang kanyang miyembro. Bakit? Aba, di ba sabi ni Kibuloy, mga kababayan, siya daw ang glorified body ng ating Panginoon? Siya daw din si Jesus Christ. Di ba? Eh, di ba si Jesus Christ, mga kababayan, hinudas ni Judas? Eh, pinagkanulo? Baka pwede rin kanya mangyari. Yun nangyari. Di ba? Kay Jesus Christ. Ipagkanulo din, mga kababayan, dahil sa 10 milyon. Eh, di ba kay Judas din naman? Pilak ata yung kapalit. Dito, pera. Saan mo naman hahanapin yung 10 milyon na yan, mga kababayan? 'Di ba? Eh pag may 10 milyon ka na, kahit ikaw na magtayo ng sarili mong grupo, kahit ikaw na magtayo ng sarili mong kapilya, kahit mini kapilya lang muna, ikaw ang pastor. Sabi ni Mama Gemma, tanim na lang ako ang kamoting kahoy, dami na nila abang sa Davao. Madami na ba nag-aabang? Yun nga maganda doon mga kababayan Sa dami po na mag-aabang dyan sa Davao, mas mapapadali ang buhay o mapapadaling mahuhuli itong si Kibuloy. Ang pera, mga kababayan, maraming napapraning dyan, maraming nababaliw, maraming ang nakikipagpatayan dahil sa pera Nakita nyo nga yung mga magnanakaw, kahit na maliit, pinapatos. 'Di ba? Yung mga snatcher, yung mga addict, 'di ba? Pinapatos nila. Maliit na halaga, pero ito 10 milyon. Pag nahuli mo silang lahat, 6 ata sila. Total of 15 million, mga kababayan. San ka pa? 'Di ba? Sa dami ba naman ng kaso At saka bakit pinagtatanggol ito ng mga walang hiyang mga vloggers na DDS, mga followers? Sabi pa nila, mga kababayan, ginagamit daw ng gobyerno. Ginagamit daw ang kanilang posisyon para daw mahuli si Kibuloy. Mga tanga ba kayo? Saan nila gagamitin yung kanilang posisyon? Ultimo, mga pulis. Para saan pa ang pulis, mga kababayan? Para saan pa mga sundalo natin kung hindi gagamitin? 'Di ba? Ang tanga ng mga logic ang putya. Ano 'yan? Nagkaroon pa tayo ng pulis, nagkaroon pa tayo ng mga sundalo kung hindi sila magpapatupad ng batas? Katangahan nyo naman. Di sana inalis na lang yung mga pulis, inalis na lang yung mga sundalo. Kung hindi mo rin lamang gagamitin at walang kapakinabangan, 'di ba? Kaya nga nagtayo ng ganyan sa pulis na lang, to serve and protect, mga kababayan. Wag lang maging to serve and protect Kibuloy. 'Di ba? Pero yun talaga ang literal na gawain ng mga pulis, ng mga sundalo natin. Sila po ang tagapagpatupad ng batas. So, para saan, mga kababayan, na hindi mo sila gagamitin? 'Di ba? Ang jologs nyo naman talaga, mga DDS. Lagi nyo akong inaaway, pero yung inyong mga argumento, ewan ko ba? Kahit ata grade 1, tatalunin kayo Sabi ni Taratol, baka wala na sa Pinas si Kibuloy. Mga kababayan, the safest place in earth na pwedeng pagtaguan ni Kibuloy, Pilipinas. Dito lang. Ewan ko lang Ewan ko lang kung etong mga ito ngayon, Pwede rin yan sinasabi ninyo kasi mga kababayan, parang may hinala ako Hindi ko alam kung tama itong hinala ko. Teka lang. Meron kasi akong isang nakita dito. Tama ba? Wait lang. Kunin ko lang yung isang video. Nawala.
Sorry. Mali pala yung tinitingnan ko. Sandali lang ha, mga kababayan ha. Meron kasi ako isang video dito na sinasabi ko, baka mamaya, dito na nagtatago itong si Kibuloy. Ito. Baka mamaya kasi dito na nagtatago si Kibs. Hindi nagpi-play. I think I like when it rains. Ito mga kababayan. Nakapagsakan sa Macau. Thank you, Pastor. Gargar na mapagkain dito. Thank you po sa pagsain. Welcome po sa Macau. Pastor, maraming salamat po. I love you. Wonderful and great time. Thank you so much, Pastor. It's a great opportunity to be here in Macau. Thank you, Kingdom of Jesus Christ. Maraming may tutulong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang sa Kingdom of Jesus Christ. Sayang yung talino ng tao. Kailangan magamit ng bansa natin para Sayang daw yung talino ng tao mga kababayan. Sayang daw ang talino ni Kibuloy. Sana makatulong daw sa Pilipinas. Anak ka ng tipaklong. Sayang yung talino. Ano yun? Talinong pagiging manyak. Hindi naman yun ang pinupunto ko rito. Ang pinupunto ko dito kasi yung kanilang sinasabi, ito ay pagpunta nila sa Macau. Pero pasalamat sila ng pasalamat dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So, lumalabas talaga na totoo po yung sinasabi ni Nino Barsaga, mga kababayan, na ang pagpunta ng mga vlogger sa Macau ay suporta po o suportado at ito po ay ginastosan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong mga kababayan, hindi kaya nandito rin si Pastor Apollo Kibuloy dito sa Macau? Nakatawid na galing ng Davao papunta rito sa Macau? Yun ang iniisip ko. Pero sabi nga ninyo, safest place ang Pilipinas para kay Kibuloy, mga kababayan. Dahil pwedeng-pwede na itago po talaga siya ng kanyang mga member. Diba nakikita po natin na sila ay nagiging human shield 24/7, mga ka-GP. Diba? Nag-aabang sila doon. At nung alam na siguro nila na wala na si Kibuloy, nakapagtago na, kahit makapasok yung ating mga kapulisan at SAP, ay medyo kampante na sila. Medyo naging mahinahon po ang mga ito, mga kababayan. So palagay ko kayo ba naniniwala na ngayon itong mga ito o sabihin natin si Kibuloy ay nakapagtago na, nakapunta na ng Macau? So pakitype po ng A or 1 kung ito po ay nasa Pilipinas pa rin. At please type 2 kung ito ay nagtatago na dito sa Macau, mga kababayan. So titingnan ko lang dyan kung ano talaga yung mga forecast natin. Diba? Kasi pwede rin dito mga to talagang grabe po ang pasasalamat nila. Mukhang inunahan nila Mukhang nauna dito si Kibuloy doon sa Macau, mga kababayan. Di lang natin alam. Pero may magsasabi at magsasabi pa rin naman yan kapag nakita nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya lang sa dami po ng pera niyan, mga ka-GP, pwede rin yan na magpa-plastic surgery. Diba? Makikita at makikilala pa ba natin yan? Siyempre sa pagtakas niya. Ganon din kay Mayor Alice Go. Mga kababayan, sa dami ng pera na yan o sa dami ng pera nila, pwede po silang magpapalit ng itsura. At hindi na natin makikilala yan, sigurado. Di ba? Sabi ni Cristobal Cuartero 1, Aspernito 2, si Edit Vlogs 1, si Gemma Ramirez nasa ilalim daw ng lupa. Ako nasa ilalim yan ng pajama. Hindi, pero ako naniniwala, mga kababayan. Pinaka-safe talaga sa kanya ang Pilipinas. Pero kung talagang tumakas na ito,
pwede rin akong maniwala, pwede ko ring sabihin na sa pagtakas niya ay nagpa-plastic surgery na itong si Kibuloy. 'Di ba? Dahil hindi lang naman ang Pilipinas ang naghahagilap sa kanya. Sa susunod na mga buwan, ilang buwan na lang 'yan. August, September, October, November, December, 5 months na lang. Mga kababayan, hahagilapin na rin 'yan ng bansang Amerika. Hindi ko nga lang alam, meron bang reward kay Kibuloy ngayon sa pagiging wanted niya sa FBI? Wala pa ata, no? Pero wanted siya ng FBI, mga kababayan. 'Di ba? At sa November 5 or November 4 ata, if I'm not mistaken, ay magkakaroon siya ng hearing diyan po sa US of A. Sabi ni Ma'am Gemma Ramirez, baka daw talagang naka-plastic surgery na 'yan. Gasino lamang naman sa kanila ang plastic surgery, mga kababayan, 'di ba? Sa laki ng pera, bilyon-bilyon. Ang meron 'yan si Kibuloy. Sabi ni Dexter Bautista, gumawa daw ng tunnel papuntang hell. At mali yung isang nagsalita, sabi niya, welcome sa Macau, Pastor. 'Di ba? Welcome sa Macau, Pastor. Ibig sabihin, nandun si Pastor sa Macau? Ganun ba 'yon? Hindi natin alam, mga kababayan, ha. Kasi sa mga sinasabi nito, parang feeling ko rin nandun din siya sa Macau eh. Feeling ko rin nandun siya sa Macau. Nakipagkita siya sa mga vlogger. Hindi natin alam. Kailangan siguro may mapit-pit dyan sa mga vlogger na yan para magsalita eh. Pero Pastor, pinapaalalahanan kita, ha. Mag-iingat ka dyan sa mga vlogger na yan. Meron dyan mga nangangailangan pampagawa ng bahay. Sigurado, 10 milyon yan, hindi yan 100,000 lang. Baka mamaya, maging halik ni Judas yan. 'Di ba? Oo, reward pa lang ng Pinas, wala pa sa US. Sabi ni Ma'am Cheryl, tara, mag-travel go Philippines. Mga spy tayo, hagilapin natin. Kasi pagpunta natin ng Davao, pag nakilala tayo, mga kababayan, hindi na tayo makauwi. Well, Cristobal Cuartero, halimbawa po, itong mga vlogger na to, alam nila kung nasaan si Pastor. Pwede po silang kasuhan. Gaya po yan ng obstruction na ikakaso dito kay kay Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Remember po, isipin po natin ang sinasabi ng PNP, tayo, 'di ba? Sabi niya, remember we are spending millions of manpower, pesos to locate these people. It's the obligation of citizens to help the government. 'Di ba? Obligasyon natin na tulungan natin ang gobyerno. So ngayon, mga kababayan, kung ang mga taong ito ay alam nila kung saan nagtatago si Kibuloy, pwede rin silang kasuhan yan ng obstruction of justice. Pero kailangan mapatunayan natin na alam nila kung saan nagtatago talaga si Kibuloy. Dapat meron tayong proof na sila ay magkasama, 'di ba, nag-uusap, tapos walang ibinalita, hindi nakipagtulungan sa ating kapulisan ang mga vlogger na to, mga kababayan, then definitely pwede nating kasuhan. Iba yan sa mga magsasabi, bakit si Bantag, pugante, pinaghahanap, pero nakikipag-usap yung Banateros, hindi po nila alam kung saan nagtatago itong si Bantag. Sabi ni Cristobal Cuartero, Jay Guevara, pagkakataon mo na yan, kumita ng milyon, hudasin mo na. Oo nga, no, mga kababayan. Hoy Jay Guevara, tinananawagan kami. Hindi na ito 100,000 lang, gaya ng pang-i-scam mo doon sa mga followers mo. Eto, 10 milyon na to. Sigurado makakabuo ka na ng bahay dito. 'Di ba? O, tapos baka pwede makakapagpalit ka pa ng asawa para hindi ka makasuhan. Asawa mo 13 years old. Sabi ni Taratol, China has them now. Oh, pwede rin, mga kababayan, 'di ba?
na nagtatago na siya sa China. Pwedeng ano to? Pwedeng sa China baka mamaya gayahin nito yung style ni Tebes. Magre-request ito ng asylum. Sabi ni Edit Vlogs, one of these days malulocate na din yan sa laki ng reward na ino-offer ng government natin. Correct. Mga kababayan. Gemma Ramirez. Sabi ni Ma'am Gemma, JG, nasan ka na daw? Ano na? Hindi natin alam mga kababayan sa mga vloggers kung hindi talaga nila alam kung nasan si Kibuloy. Pero one thing for sure, na kapag alam nila at hindi sila nakipagtulungan sa gobyerno, may kalalagyan sila. 'Di ba? Obstruction of justice. Dexter Bautista sabi niya, welcome, dapat di welcome. Pasasalamat lang. Oo nga. At nakalimutan nata ni Pastor yung bayaderos, tinira siya dati, lalo na si Bayad Bay. Mga kababayan, pera-pera ang labanan, 'di ba? Baliwala na ang prinsipyo, pera lang, may pera eh. So, alam nila ng banateros, kakampi sa kanila. So, pag tinapalan mo ng pera, baliwala na ang prinsipyo. Ganun naman yan eh. Parang hindi nyo naman kilala yung mga banateros, mga bayaran yan. Kitang-kita nyo naman kahit na noon, di ba? Mga tanga lang, nakaharap sa camera, nag-uusap sila ni Mocha, tapos ni Peter Cayetano. Nababayaran daw ang media. So sila mga bayaran. Wala nang ibang doon, pinakamatibay na ebidensya. Hindi kagaya nung ebidensya ni Jay Guevara na pinapakita niya. Sabi niya, tayo daw ay bayaran. Tayo daw ay tuta ni Nino Barsaga. Kung pakikinggan mo yun, kahit hindi mo makita yung listahan, mga kababayan, mag-iisip ka. Sabi ni Nino Barsaga, hindi ito NCRPO kagaya ng ginagawa natin. Na tayo ay kailangan na pumasok pa, kailangan natin na sumama doon sa mga activities at doon sa mga lakad ng NCRPO. Bakit mga kababayan? Ang tanong ko lang doon sa mga nagsasabi na ako ay bayaran at bata ni Nino, nakasama ko ba si Nino sa NCRPO? Nakasama ko ba si Nino sa mga lakad? Wala. So paano nyo sasabihin na ako ay isang bayaran at tuta ni Nino, na bata ni Nino? Never ko nga po nakasama yan. 'Di ba? Siguro nagkita doon sa Liwasang Bonifacio, pero iwas sa akin yan kasi gwapo ang gusto. 'Di ba? Ayaw sa akin. Gwapo ang gusto mga kababayan. At hindi rin po ako nakapagtrabaho sa NCRPO. Yung sinasabing trabaho sa NCRPO, mga vlogger na nagko-cover po nung kanilang mga ginagawa na halimbawa meron silang nire-raid ng mga addict. 'Di ba? Meron silang ginagawang checkpoint. 'Yun, yung mga ginagawa ng NCRPO, naka-vlog 'yun. So bahala na kayo mag-isip kung sino yung mga nakasama niya diyan. 'Di ba? Okay, so mga kaibigan, maraming salamat po. Nagpalipas lang ako ng oras talaga ngayon. Super sakit kasi talaga ng lalamunan ko. Kaya ayaw ko pong mag-live kanina, kaya tinatamad ako, sabi ko. Anuhin ko muna yung sarili ko. Sobrang sakit talaga ng lalamunan ko. Napansin nyo naman, di ako masyado naghahalakak. 'Di ba? Hirap na hirap ako magsalita. Sakit na lalamunan ko dito. Hindi ako masyado makatawa kung pwede lang, di naghahalakak na naman tayo dito ngayon. 'Di ba? So maraming salamat once again mga kababayan. Thank you at lagi po kayo nandyan at pasensya na kayo at parang 30% lang ata si JNK ngayon. Sabi ni Cristobal Cuartero, oo, choosy yan si Cap Nino. Kaya nga mga kababayan, choosy yan. At saka gusto niyan malaki. Diba? Sabi niya nga kung malaki ka, kung malaki ang hinaharap mo, gwapo ka, at mabango ka, at kailangan mo ng pera, i-chat mo lang ako. Mga kababayan, parang nung sinabi ni Nino yun, malaki,
Parang mataba ang tingin ko eh. Gwapo? Parang wala rin sa akin yun eh. Malaki ang kargada. wala rin ata, mga kababayan. Mabango, medyo. Di ba? Tapos sabing ganun, pag meron kang katangian yan, lumapit ka sa akin, huwag kang magdalawang isip. Naalala ko pa nun, sinabi niya, sa mga nagrarally dyan, kaysa mahirapan kayo, sasama kayo dyan sa mga rally-rally ng mga bugok. Sabi niya dun sa mga DDS. Sabi niya ganun, ang gawin ninyo, pag gwapo kayo, pag makinis kayo, pag mabango kayo, at dax kayo, tumambay kayo sa Guadalupe, tumambay kayo dyan sa Cubao, tumambay kayo sa Quezon Ave. Kapag ayaw nyo naman, i-chat nyo lang ako. I-text nyo lang ako. Tawagan nyo lang ako. One call away. Sabi niya, kumita na kayo. Nasarapan pa ako. What the fuck? What the fuck? Thank you mga kababayan ha. Nagpapatawa lang po ako pero hindi naman ako kalbo. Yun ang sarap nyo, kalbo. Thank you.